Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong abang lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At siyempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya ay itago lamang natin sa pangalang Nessa. Bueno, basahin na natin ang liham ni Nessa. Dear Kuya Peles, isa lamang po ako sa mga suki ninyong tagapakinig sa inyong programa. At tuwing hapon kuya ay lagi din po akong nakikinig sa inyo. Lumiham din ako kuya dahil may problema din ako na dapat kong ihingi ng payo sa inyo. Ako nga po pala si Nessa, 24 na taong gulang at isa pa po akong dalaga na disgrasyada. At may anak na po akong isa kuya. Para malinaw sa inyo, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Kung hindi sana matigas yung ulo mo, ha? Hindi sana ganito ang naging kapalaran mo. At kung nakinig ka lang sana sa pangaral ko. Inay, huli na po ang lahat. Kung pinakinggan mo lang sana ang mga pangaral namin ng itay mo, ha? Nag-aaral ka pa hanggang ngayon. Pasensya na po kayo, Inay. Eh, wala eh. Inuna mo yung pakikipaglandian mo. Hayan tuloy. Iniwan ka ng lalaking yon. Irresponsable siya. Akala ko nga po, Inay, pagkakasalan niya ako. Yun pala, duwag siya. Hindi niya ipinaglaban ang pagmamahalan naming dalawa. Ay, nako. Oh, ano ngayon ang balak mo? Ngayong tapos ka ng manganak. Balak ko po sana, Inay. Mangibang bansa na lang ako. Ano? Mangigibang bansa ka? Saan ka naman kukuha ng gagastusin mo, Aber? Isang lamunan ninyong sinasaka ni Itay. Hay nako, hindi papayag yon. Anong sasakahin niya pagdating ng araw? Kung hindi ko gagawin ito, Inay, hindi ko mabibigyan ng magandang buhay ang apo ninyo. Eh, alam mo, kahit dito ka lang sa atin, may mapagtatrabahon ka naman dito kung talagang gugustuhin mo eh. Meron nga po, Inay. Kaso, maliit naman ang sweldo. Ay, naku, ikaw talaga. Hinahanap mo pa yung malaking sweldo. Samantalang hindi ka natapos ng kolehiyo. Pinag-aaral ka namin. Kaso, inuna mo pa ang kalandian mo. Nanganak ka na pala, Nessa? Oo nga, mag-iisang buwan na. Anong anak mo? Babae o lalaki? Babae, friend. Anong balak mo ngayon? Gusto ko sanang mangibang bansa, pero wala namang pang-placement fee. Di pansamantala, mag-apply ka sa department store. Gusto mo ba doon sa pinagtatrabahoan ko? Ah, bakit? Magkano ba ang sweldo mo doon? Minimum din. Kaso, baka ayaw mo eh. Sige na nga, habang naghanap ako ng iba, gusto ko talaga sa abroad sana eh. Naku, friend, ang isipin mo ngayon kung paano mo bubuhayin ang anak mo. Nandiyan naman ang inay mo na mag-aalaga sa anak mo. Ay, naku, oo nga eh. Kesa naman wala akong gagawin sa bahay. Ikaw kasi, kung tinapos mo pa sana ang pag-aaral mo, di madali ka na sanang makapaghanap ng trabaho ngayon. Wala eh. Inuna mo pa kasi ang lalaki.
Asan ang anak mo? Ayun, nagpapatulong doon sa kaibigan niya na ipasok doon sa department store na pinagtatrabahuan din niya. Cashier na pala yun, ha? Eh di mabuti para may pambili siya ng gatas ng anak niya. Para hindi siya umasa sa pensyon natin. Gusto daw mangibang bansa. Pero, saan naman siya kukuha ng gagastusin niya? Gusto, isa na yung lupa na sinasaka mo. Hindi pwede yun! Ha? Anong sasakahin ko kung isasangla ko yun? Hindi Yun pwede! nga ang sinabi ko sa kanya na hindi pwede. Wala siyang magagawa. Kung ayaw mo, di wala. Oh, ano? Kumusta ka dito? Ayos naman ako dito. Ang friend, kilala mo ba si Nards? Oo. Bakit? Nagkakilala na ba kayo? Mabait pala siya, no? Nako, friend. Ayan ka na naman eh. Nababaitan ka na naman. Isang tabi mo muna ang mga lalaking yan. Mabait naman talaga siya. Kung sa mabait, mabait talaga siya. Pero, alam mo ba na may anak na yun? Ano? May asawa na pala siya? Wala pa. Kaya lang, may anak na siya. Pero wala pa siyang asawa. Paano siya nagkaanak kung wala siyang asawa? May naanakan din siya. Hindi rin siya gusto ng mga magulang ng babae. Kaya ayun, pinaghiwalay sila at ibinigay sa kanya ang bata. Nanay din niya ang nag-aalaga sa anak niya. Ganun ba? Pareho pala kami ng kapalaran. Ako, iniwan ng lalaking nakabuntis sa akin dahil hindi niya kayang ipaglaban ang pagmamahalan namin. Kaya ikaw mag-ingat ka na sa mga lalaking yan. Baka maulit na naman ang nangyari sa'yo. Iwasan mo muna ang mga lalaki. Pareho pala tayo ng kapalaran sa buhay. Ako, pinaghiwalay kami ng mga magulang ng nobya ko. Dahil ayaw nila sa akin. Hindi ko rin mabubuhay ang pamilya ko kung ganito lang yung trabaho ko. Ako rin eh. Iniwan ako ng lalaking hindi kayang ipaglaban ang pagmamahalan namin. Takot siya sa responsibilidad. Nako, para tayong itinadhana pala, no? Anong ibig mong sabihin? Wala. Ang ibig kong sabihin, pareho pala tayo ng kalagayan sa buhay. Akala ko kung ano na ang sinasabi mo. Kung alam mo lang, may nararamdaman ako sa'yo. Oh, may sinasabi ka ba, Nards? Wala. Ang sabi ko, mabuti na lang at naka-move on ka na sa nangyari sa buhay mo. Anong naka-move on ang sinasabi mo? Nasaktan ako ng gusto sa ginawa sa akin ng lalaking yon. Masakit sa isang babae ang iwan ka ng lalaking mahal mo. Sa department store na pinagtatrabahuan ko, kuya, ay nakilala ko si Nards. Iisa ang departamento na pinagtatrabahuan naming dalawa. Mabait si Nards, kuya, at maalalahanin. Yun ang napapansin ko sa kanya at unti-unti, kuya, na nahuhulog ang loob ko sa kanya. At
Wala nang gatas yung anak mo, ha? Bumili ka na mamayang pag-uwi mo dito. Opo, inay. Siya nga pala. Kumusta naman ang trabaho mo? Okay lang naman po, inay. Masaya na mahirap kasi hindi ko nakakasama ang anak ko araw-araw. Talagang ganyan. Kung hindi ka naman magtatrabaho, ano pangbubuhay mo sa anak mo? Dahil hindi ka naman pinanagutan ng lalaking nakabuntis sa'yo. Hayaan na ninyo ang lalaking tarantadong yun. Nabalitaan kong may bago na siyang nobya eh. Ibig sabihin, talagang manluloko pala ang lalaking yon. Buti na lang kamo at hindi kayo nagkatuluyan. Dahil kung hindi, kawawa ka lang sa piling niya. Oo nga po, inay. Bihira na yata ang mga lalaking matitino ngayon. Marami pa naman dyan. Kaya lang, dapat kilatisin mong mabuti ang lalaking gusto mong papasukin sa buhay mo. Inay! Balita ko, malapit na kayo sa isa't isa ni Nadia. Mag-ingat ka, friend. Nahuhulog na nga ang loob ko sa kanya eh. Mabait siya at responsable. Ayan na naman tayo eh. Nakukuha ka lang sa magandang ipinapakita ng isang tao. Para kang nakukuryente. Kung napaaga lang sana na nakilala ko siya, masasabi kong perfect siyang lalaki para sa akin. Ano? Oo, friend. Kung alam mo lang kung gaano siya kabait. Ewan ko sa'yo. Bahala ka. Basta ako, hindi ako nagkulang ng pagpapaalala sa'yo. Anong desisyon mo, Nessa? Gusto ko sanang makilala yung mga magulang mo. Masyado pang maaga, Nards. Alam mo naman ang nangyari. Pareho tayo. May anak na tayo pareho. Seryoso ako sa'yo, Nessa. Alam ko yan, Nards. Pero masyado pang maaga. Gusto ko munang pagtuunan ang pagpapalaki sa anak ko. Sana, ganun ka din. Ganun naman talagang ginagawa ko eh. Pero dapat pagtuunan din natin ang pansin ng sarili natin dalawa. May 1 taon na rin ang mga anak natin. Nards, kung talagang mahal mo ko, intindin mo ko. At sana, huwag kang magbago. Bakit naman ako magbabago? Alam mo naman kung bakit ikaw ang pinili ko na makasama. Itama natin ang mga maling nangyari sa buhay natin. Napakabuti mo, Nards. Pero, gayang sinabi ko sa iyo, hindi pa ito ang tamang panahon para pagbigyan natin ang nararamdaman natin. May tamang panahon para sa atin. At sana, maunawaan mo rin ako. Sige. Kung yan ang gusto mo, rerespetuhin ko. At sana, Nessa, pagdating ng panahon na yun, walang magbabago. At nakahanda akong maghintay kung kailan mo gusto. Ano ba yung sinasabi mong ipagtatapat mo sa akin, Nessa? Inay, may isang lalaking nakahanda. Napakasalan ako. Pero, tumanggi ako. Mabuti naman kung ganon. Dahil, tignan mo nga wala pang 2 taon tong anak mo at hindi ba may plano kang mangibang bansa? Isa pa yon na inaalala ko, inay. Gusto ko sanang mapaghandaan
ang kinabukasan ng anak ko. Tama yung desisyon mo, anak. Dapat inuuna mo pa ang para sa anak mo, hindi ang pansariling kaligayahan mo. Kaya nga po, inay. Pero kung alam nyo lang, inay, kung gaano kabait si Nards, parang siya yung taong laan para sa akin. Alam mo, anak, minsan ka nang nagkamali. Yan ang dapat mong makaingatan. Kung ayaw mong maulit pang muli ang nangyari sa'yo. Sa bagay, tama naman kayo dyan, inay. Minsan na akong nadapa. At kailangan kong bumangon mula sa pagkakadapa kong yun. At salamat sa inyo, ni Itay, at nandyan kayo. Kayo na laging nagpapaalala sa akin sa masalimuot kong karanasan. Anak, walang magulang na gusto mapariwara ang anak niya. Tandaan mo yan. Hindi ka namin pababayaan. Nandito lang kami ng tatay mo. Huwag kang mag-alala. Maraming salamat sa inyo, inay. Salamat po. Hanggang ngayon, kuya, ay patuloy pa rin ang ugnayan namin ni Nards at wala pa rin pagbabago. Magdadalawang taon na ang aking anak, kuya, at nandun pa rin ako sa department store na pinagtatrabahuan ko. Pero si Nards, kuya, isa na siyang ahente ng sasakyan ngayon at patuloy pa rin kaming nagkikita. Dapat po ba, kuya, natanggapin ko na ang alok niya sa akin na kasal? Sana po, kuya, ay matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Nessa. Alam mo, Nessa, mabuti naman at natuto ka na rin sa buhay. At pinakikinggan mo na rin ngayon ang payo ng mga magulang mo. Nang sa ganun, hindi na maulit ang nangyari sa'yo. Alam naman natin na walang magulang na gustong mapariwara ang kanilang anak. At magpasalamat ka dahil mahal ka ng mga magulang mo, Nessa. Ngayon, tungkol naman dyan sa relasyon ninyong dalawa ni Nards. Dahil nagkakaedad na rin kayo at may tig-isa kayong anak pareho. May maaari na sigurong pagbigyan ninyo ang sarili ninyo. Total, ang sabi mo naman, ahente na ngayon ng sasakyan si Nards. Pwede na siguro na ipakilala mo na rin siya sa mga magulang mo. Ikaw na rin ang nagsabi sa akin na talagang napakabuting tao ni Nards. Wala namang masama kung ipakilala mo na siya sa mga magulang mo. Para naman sa ganun, paano meron naman siyang panghahawakan na talagang meron siyang pag-asa sa'yo. May malay mo. Kapag pinatagal mo pa at makakita ng higit pa sa'yo, mawala pa sa'yo si Nards. Naiintindihan mo ba ako? Kaya hanggat maaga pa, Nessa, ipakilala mo na si Nards sa mga magulang mo lang sa ganun. Kahit pa paano, makilala na siya. At nang sa ganun, hindi na magdalawang isip ang mga magulang mo sa kanya kung sakali. Naintindihan mo ba ako, Nessa? Pero, iyan na lamang ang masasabi ko sa iyo at naway kahit papano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan,
inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.